And mga kapatid, muli andito po ang inyong maliliit na lingkod. Sa inyo ay maghahatid na naman ng panibagong turo at aral na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil ito ngayon mga kapatid ang kinakailangan ng sanglibutan upang maligtas, dahil yung pinakamahalaga mga kapatid, ang kaligtasan ito sa huling araw. Ito yung ating pinahangad tayo ng mga anak ng ating Ama na nasa langit, na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. At hindi naman limit sa ating kaalaman mga kapatid na tayong mga concern, sabi nila sa English, yung mga naapektuhan o na anong ibang tawag doon, yung concern sa Tagalog, naghahangad ng ikabubuti ng lahat. Doon tayo nakatutok. Sabi yung concern, nakatutok, tama ba? Concern, pinapansin yung mga bagay na mahalaga at mga kakaibang nangyayari sa ating palibot, sa ating sanglibutan na ating ginagalawan ngayon. Itong ating ginagalawan ngayon na sanglibutan mga kapatid, ito ay temporary lamang. Hindi ito talaga ang tunay na lugar na gusto ng ating Ama na ating tatahanan na matagal o malaon. Dahil ang gusto ng ating Ama sa kanyang mga anak ay mapunta sa mabuting lupa, sa mapayapang lugar, matiwasay na pamumuhay mga kapatid. Hindi kagaya ng ating tinamulatan ngayon dito sa sanglibutan na kitang-kita natin at ating nararamdaman, nararanasan natin ang lahat ng hindi mabuting gawain at kaugalian mga kapatid. Mga pangdadaya, mga pang-aapi, panglalamang, mga pagpatay, pagnanakaw, lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay andito na. Ang gusto ng ating Ama sa kanyang anak, sa kanyang mga anak, ay tahimik na lugar ang kinaroroonan nila mga kapatid. Ayaw niya ng ganito, magulo. Kaya yung aral niya ngayon dito sa huling araw mga kapatid ay nandito ngayon sa atin ay ibinigay upang lumabas yung tunay na anak ng ating Ama na siya rin nating mga kapatid. Sa pamamagitan ng mga mensaheng ito ay lalabas yung tunay na anak ng ating Ama. Dahil ang tunay na anak sumusunod sa utos ng ating Ama. At lahat ng makikinig at susunod ng utos ng ating Ama na dito lang lumalabas, siya yung aking kapatid na babae, kapatid na lalaki, kung bata man, anak, kung matanda man, magulang. Yun. Ganun yung tingin ko sa kanila kapag sila o kayo ay tumutupad kagaya ng pagtupad na ibinigay sa akin ng ating Ama. Mga kapatid, bago tayo dumako sa mensahe na ibinigay sa atin ng ating Ama, yung mensahe kasi na kung inyong pinanood, napakahalaga doon mga kapatid ay yung napakinggan ninyo. Dahil ang pakikinig dito ang pinaka-importante. Upang maalaman natin yung kabuuan ng ating tungkulin dito sa ibabaw ng sanglibutan na ating ginagalawan. May tungkulin tayo mga kapatid na dapat nating gampanan.
hindi yung pagiging kapitan, hindi yung pagiging mayor, dahil yun ay para sa isang bayan lamang yung isang barangay kung kapitan. Diba? Yun lang yung sakop mo. Itong tungkulin na ito na binibigay sa atin ito sa kabuuan ng bansa na ating ginagalawan at masaol pa sa pagiging presidente, mga kapatid. Dahil buong bansa ang sakop ng gawain ito, ng tungkulin ito, pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang ipinag-uutos ng ating Ama. Ganon kalawak, ganon kalalim ang tungkulin ng bawat isa na anak ng ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Kaya ito hindi basta-bastang gawain. Pero sinasabi ko, mga kapatid, bawat isa sa ating kaya itong gawin sapagkat ito hindi mabigat. Magaan lang ito. Hindi natin ito pinapasan. Hindi natin ito hinihila. Sa araw-araw, kaya natin itong gawin. At ito ay may itinakdang oras sa mga gawain, mga kapatid. At ito ating madaling malaman, basta tumutok lang tayo na makinig sa programang ito na natatangi na ibinigay ng ating Ama dito sa huling araw sa sanglibutan, mga kapatid. At ayan, sa inyong lahat ng mga hindi nagsasawang nakikinig at sumusubaybay sa programang ito ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon at ating Hari ng mga hari. Sa inyong mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumayin namang lahat. Siya nawa at siya nawa. Meron tayong mensahe, mga kapatid, nung nakaraang Sabado, yung patungkol sa pinagkaiba o kaibahan ng tinawag at ng mga pinili, mga tinawag at mga pinili. At nabanggit ko rin noon na ito'y kung itutuloy natin nung araw na yun, na ito ay napakahaba. At sinabi nga natin noong nakaraan na ito ating itutuloy ngayon. Dahil yung nakaraang tinanggap natin na mensahe ay halos hindi magkasya dahil may cellphone nga noon, pero baka hindi kayanin ng memory niya. Ito ngayon, mga kapatid, mahaba rin ito. At meron namang may cellphone na medyo mahaba-haba yung pasensya. Ang tawag doon, yung gig ba ang tawag doon? Mahaba yung pasensya, yung ganun. Kagaya ng tao. Diba? Natatanggap ang lahat kung ano yung mga dapat tanggapin. Ganun din yung cellphone, mga kapatid, na malawak yung gig. Kagaya rin ng tao na mahaba ang pasensya. Tanggap niya kung ano yung binigay ng Ama sa kanyang harapan. Hindi niya binibitawan. Yan, ganun yung mga cellphone din, mga kapatid, parang tao din. Pero yung mahaba ang pasensya, maikli ang pasensya, yung malawak ang gig, at yung maikli lang yung gig. Kaya lang, mahal yung ganun, mga kapatid. Ito matawag. Sinama itong cellphone ko. Yan, bago tayo tuluyang dumating sa mensahe ngayon, mga kapatid, tayo muna ay maghatid ng awit ng paghingi ng tawad sa ating Panginoong si Isa o Ama. Maghandog tayo, maghatid ng isang awit ng paghingi ng tawad sa ating Panginoong si Isa o Ama. Kinakailangan yan, mga kapatid. At dun sa simbol o gumawa ng awit na ito, salamat sa iyo, kapatid, dahil ginamit ka ng ating Ama na lumikha, ipinasok sa iyong puso itong awit na ito. Siya namin nagagamit dito. Kaya kung nagagamit mo namin ng walang pahintulot sa iyo, pasensya ka na.
At ito naman ay hindi sa pangsarili lamang mga kapatid, ito para sa ating lahat. Kaya itong awit niya ito, na yung inawit, ayan, ihandog natin sa ating Ama bilang paghingi ng tawad. Kaya handog na natin ang awit na ito. Nagkasala ako sa'yo, maawa ka sa tulad ko. Kay bigat-bigat ng aking dala, hindi alam kung saan pupunta ang isip. Dalangin ko'y iusan ng tuwing kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Panginoon, ang hinahangad ng puso ko, makamtanang patawan mo sa aking sala't pagkakamali, nagdulot ng hiya at pasakit sa akin. Umaamin, nagsisisi ako. Ayaw ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tukunin kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Tukunin mo lamang ang panalangin ko. Ang lahat ng kasalanan ko'y patatawarin mo. Lilimutin mo. Inamin, nagsisisi ako. Ayaw ko nang magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tukunin kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo Ayan yung awit mga kapatid nating inihandog sa ating Ama dito sa araw at oras na ito. Nabanggit na ba natin yung buwan at araw ay buwan at araw? Di pa po.
Ngayon mga kapatid, ito yung natatanging araw na naman. Dahil sa bawat buwan kasi may araw na itinangi ang ating Ama. Ito yung Sabat at yan naman ay ating nalalaman na tayong mga nagbabasa ng banal na kasulatan, palagi nating nababasa yan, yung Sabat. Sabi nila sa Sabat day. At ito nga yung pinaka mahalaga sa lahat ng Sabat, yung una. Tayo ay nasa buwan ng Mayo, Pitsa 3, taong 2025, mga kapatid. Ngayon, kaya malinaw na ito ay unang Sabado sa buwan ng Mayo. Nandito naman tayo. At dito nga ang lahat ng mga kasapi ng itinayo ng ating Panginoong si Isa. Sabi nila, relihiyon daw ito. Dahil walang relihiyon na maliligtas, mga kapatid. Ang maliligtas, tao. Yung tao na gumagawa ng tapat at matuwid sa lahat ng mga utos ng ating Ama. Ito yung sabi nila ay relihiyon, alagad ng isa o Ama. Ayan mga kapatid, yung pamagat ng ating grupo, samahan. Itinayo ito ng ating Panginoong si Isa, mga kapatid. Inulit ko ito palagi, hindi ako ang nagtayo nito, hindi ako ang founder dito, mga kapatid. Ginagawa lang akong speaker, kumbaga sa isang panugtog. Ako lang yung speaker, sa akin nyo lang naririnig yung mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. At dahil nga doon ay pinag-uutos niya na ang lahat ay makinig dito sa programang ito. Nandun sa Ecclesiastes 5:1, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung pakikinig. Huwag niyo kalimutan, mga kapatid, yung ballpen at papel. Kailangan dito. At yun ay isang gamit natin para ating matandaan at mapatunayan na ang lahat ng mga naririnig natin dito sa programang ito ay hindi inasimbol lang o kinatha lamang, kundi ito ay mula sa ating Panginoong si Isa o Ama na nakasulat sa aklat ng buhay. May pa mga kapatid, meron pang dito, may isa pa na aklat, yung tunay na aklat ng buhay. At yan ay hindi pa natin natatapos gawin yung listahan ng mga kabuuan ng mga kasapi. Ano yung nabanggit natin kanina? Ecclesiastes 5:1. Basahin natin, mga kapatid. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapasabahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Pag nakinig ka kasi dito, mga kapatid, malalaman mo yung paggawa ng mabuti. Hindi kagaya ng nabanggit dito, mga mangmang, hindi nalalaman na nagsisigawa sila ng kasamaan. Kaya para wag kang maging mangmang, makinig. Makinig dito, mga kapatid.
Dahil ito yung tunay na karunungan at katalinuhan na ibinigay sa atin ng ating Ama dito sa huling araw. Kapag nakinig ka dito, malalaman mo kung anong utos ng ating Ama, na yung utos na yon, nandun kapatid, yung kaligtasan. Pag naligtas ka na, nandun ka na sa lugar ng kaligtasan, ay hindi ka na mangmang. Dahil ang mangmang lang mga kapatid ang mapapahamak. Bakit mo papahamak? Yung mangmang, ay mangmang nga, hindi alam hindi nalalaman kung nasan yung kaligtasan Ngayon, kung matalino ka, alam mo yung lahat ng utos, lalo na yung ginagawa. Kasama ka sa maliligtas. Kaya sabi niya dito ay ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Diba? Yung paglapit at makinig. Ikaw din ang makikinabang dito kapatid, ikaw na nakikinig. Lumalapit at nakikinig. Sinasariwa lang natin ito mga kapatid. Ito na yung mensahe na noon. Kagaya nga nung palaging naririnig nyo sa akin, ang pagbibigay ng mensahe ay kagaya ng pagdidilig ng halaman na iyong itinanim. Hindi isang beses mo lang didiligan yung iyong halaman. Kailangan araw-araw. Alagaan mo yan hanggang kung gusto mong manatili na buhay, yung iyong halaman, didiligan mo yan paulit-ulit. Ang ganyan din ang salita ng ating Ama. Paulit-ulit na sa atin ay umaalalay itong mga mensaheng ito hanggang sa pagdating ng itinakdang araw ng paghuhukom mga kapatid. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan hindi lang ang lupa ang masusunog, pati langit. Kumitiin nyo nang nalalaman, kung inyo na itong narinig. Hindi lang ang lupa ang masusunog, pati langit. Dahil papalitan, dahil babaguhin na ang lahat ng bagay mga kapatid. Ito mga mensaheng ito ang aalalay sa atin. Magkabi-kabila, kanan at kaliwa. Yan ay pinakang pader. Yung mensaheng ito, pinakang pader sa ating kanan at sa kaliwa para huwag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Itong utos ay ito, manatili tayo. Ito yung pinakapader sa kanan at kaliwa natin. Ay, niwala ba kayo doon? Para diretso lang tayo sa utos ng ating Ama. Sabi niya, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Masisira ka pag liliko ka sa kanan o sa kaliwa. Masisira ka lang. Yan. Kaya pakinggan natin mabuti. Ando naman sa aklat ng mga awit, 78, 1 to hanggang 7. Ito yung mga awit. Atras ata tayo. 78. '78, 1, 2, 5 hanggang 7. Okay. Tuhanan natin. Aklat ng mga awit, 78, 1, 2 hanggang 7. Di pa tumupol sa atin ng mga nakikinig kung ano ang ating kailangang panghawakan, kung bakit tayo ay nakikinig. Ano ba ang ating kahihinatnan sa pakikinig dito? Ngayon ito, makinig kang mabuti. Ito yung ating kahihinatnan mga kapatid sa pakikinig. Excuse mga kapatid. Alam na naman. Ito dito ako, nagtataka mga kapatid. Sa mga araw na hindi ganito, kahit magsalita ako ng mga salita, yung lalamunan ko, walang nararamdaman. Pero pagdating na dito sa mensahe ng ating Ama, inilagay niya sa aking puso at linalabas niya sa aking bibig na inyo ang naririnig, ay gustong pigilan ni Satanas, mga kapatid. Maniwala kayo man o hindi,
kung saan nagtitipon-tipon ng mga tinawag ng ating Ama, ay nandun din nakikialam ang dyablo, mga kapatid. Sabi nila ay pag nabanggit mo daw yung pangalan ng Panginoon ay tatakas yung dyablo. Hindi, mga kapatid, nandyan siya nakikinig. At pinapanood niya yung sinong hindi nakikinig. Yung hindi nakikinig, hindi tumututok, ay nakakaramdam yun ng antok. Maantok ka pag hindi ka talaga nakatutok na nakikinig. Nakaganon ka pero nakapilit yung matulog ka na. Ginaganon yung dyablo, yung pinapaypayan ng dyablo yung mata mo para makatulog ka. Siyempre ang tao pag tulog na, wala, sarado na ang tenga niyan. Maliban na lang kung gugulatin mo, yun, maririnig na talaga. O ito na mga kapatid, basahin na natin. Aklat ng mga awit 78, 1, 2 hanggang 7. Basahin na natin. Makinig kayo o bayan ko sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ibig sabihin, isang talinghaga. Ang dating mabutihan, yung isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una na ang aming narinig at naalaman at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak. Tama ba? Siya nawa. Na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. Kailangan ay huwag ikukubli ito sa ating mga anak. Itong mga turo na ito, mga kapatid. Kung tayo may anak, huwag natin itong ipagkait sa kanila, huwag natin itong itago. Dahil nakasulat huwag ikukubli sa mga anak. Na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. At ang kanyang kalakasan at ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, sapagkat siya'y naglatag ng patutuo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kaniyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Yun, napakahalaga mga kapatid. Kailangan talaga ipapabatid, ipapaalam, ipaparating sa ating mga anak. Kung tayo may mga anak, at hindi lang ganun mga kapatid, gawin nating mas higit kahit hindi anak. Kailangan maiparating ito mga kapatid. Dahil ang utos, gawin mong alagad ang lahat ng mga bansa. Siya nawa. Kaya ibig sabihin, hindi lang anak. Yun yung higit. Higit dun sa sinasabi ng ating Panginoong si Isa, yung susunod sa kanyang utos, gagawin yung lahat niyang ginawa at higit pa ron ang kanyang gagawin. Diba? Dahil ipapaunawa ng ating Ama kung ano pa yung mga dapat gawin. Nakaragdagan, ikapupuno at ikasasaya ng kanyang kalooban. Dahil yun ay gawaing mabuti yun mga kapatid. Yung hindi lang yung anak mo ang iyong tuturuan, kundi ang lahat ng tao na nasa iyong kapaligiran mga kapatid. Yun yung higit. Ibig sabihin, mas mabuti, mas natutuwa ang ating Ama doon. Sana tayo. Upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganak na siyang magbabangon at magsasaysay sa kanilang mga anak. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, kailangang ingatan talaga yung utos. At importante, huwag ikubli sa mga anak. At ganun din, kahit hindi anak,
Yan, inuulit-ulit na natin. Gusto ko lang mga kapatid na maunawaan mabuti, na malinaw ang bagay na ito. Ngayon mga kapatid, marami tayong naririnig ng mga mabubuting salita rin ngayon sa YouTube ba tawag doon? Yun, nakarating na sa atin yun at binigyan din sila ng karunungan ng ating Ama na makapagsalita ng mga nararapat gawin. Kaya nga lang, mabilis yung pananalita. Siyempre, nahabol yung oras eh. Nahabol kasi makarami doon sa oras. Ang hinahangad kasi din niya doon na talagang target niya ay yung kumita dahil niya-upload niya. Kaya sinasabi niya, kayo mag-like, subscribe, huwag kalimutan ng bill button ba tawag nila doon? Subscribe. Ay dito sa atin mga kapatid, mapapansin mo, wala kayong maririnig na gano'n. Sa lahat ng in-upload namin, na para sa lahat. Wala akong binabanggit nyo, kayo mag-subscribe, mag-bill button na kung ano yun. Walang hangarin na pagpapayaman, pag-asenso sa buhay ng dahil sa programang ito, mga kapatid, wala tayong ganun. Ang hangad natin dito, ang lahat na makarinig ay maligtas, mga kapatid. Wala ni katiting na negosyo dito, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ito. Marami nang pandito. Hindi ako naniningil mga kapatid. Kasi binabanggit ko lang dahil yun yung totoo. Masama yung magsisinungaling eh. Marami na bawat isa sa amin dito na nagsasakripisyo. Mai-upload lang ito, maiparating sa inyo. Sariling bulsa namin. Yan. Nagko-contribution kami. Bawat isa sa amin para may pang-upload lang at makarating sa inyo. Dahil yun yung bili ng ating Ama. At yung lahat naman ng bagay yun ay mula sa ating Ama. Binibigyan kami ng ganun, pinapapati-partihan namin para mai-upload lang at maiparating sa inyo ang kaligtasan, mga kapatid. Ito yung pinakadukha na relihiyon. Ito yung pinakamababa sa lahat ng relihiyon, mga kapatid. Dahil tinanggap namin ito mula sa ating Ama dahil ang pangako niya kung sino yung pinakamababa, siya yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Kasi lahat ng relihiyon, mga kapatid, ito yung pinakamababa. Pinakahuli. Pinakamaliit. Dahil hindi pa ito na-rehistro, mga kapatid. Ayaw tanggapin. Dahil wala kaming wala kaming, inuulit ko na naman to, wala kaming maibigay na anong tawag doon, yung income. Nagtatanong sila kung magkano yung income namin dahil sa buwan. Ang alam pala nila ay relihiyon, negosyo. Ay nagulat ako doon. Ay hindi ka pala pwedeng ma-rehistro kung wala kang may ipakita na kung magkano yung income mo. Dahil hindi ka pala pwedeng mag-rehistro kung wala kang buwis. Ay ngayon, ano ang ibubuwis mo kung wala kang income? Di ba? Ganun, kapatid. Kaya hindi kami, ewan ko kung kailan ito ang pahintulot ng ating Ama na ito may rehistro. Wala naman talaga kaming income. Kahit imbestigahan nyo ito, mga kapatid. Pa-imbestigahan nyo kahit kanino. Walang income na nangyayari dito. Meron kami mga paunti-unti na mga pusang loob na handugan. Pero yun ay, pag may nangangailangan, napupunta rin sa nangangailangan, mga kapatid. Ganon dito. At hindi nga namin maipon dahil sa laging pangangailangan. May mga ganun kami dito, pero wala kami naiipon. Dahil sunod-sunod yung pangangailangan, lalong-lalo na sa pagpaparating ng programang ito sa bawat isa, mga kapatid. Doon ang kalimitang nagagamit. Ito pa yung isa, mga kapatid. Natapos na ba natin? Dalawa. Ingatan ang kanyang mga utos. Yun yung importante sa pakikinig. Maiingatan mo yung utos pag ikaw ay nakinig. Dahil sa bawat utos kasi mayroong kang tatanggapin na biyaya. Anong pagkatawag ng iba doon? Basta may balik sa atin yun sa bawat pagtupad natin sa utos. May nagtanong sa akin yan, nakalimutan ko lang ang pagkatanong niya. Ano daw ang mahihita nila sa Tagalog. Ilocano yung nagtanong, nakalimutan ko lang.
At ito pa mga kapatid, sa Isaiah 51:4. Atras ba tayo? Abante. Isaiah 51:4 mga kapatid. Bubuksan natin yung pangunawa ng mga nakikinig. At pag nakinig ka dito, hindi pwede na hindi mabubuksan yung pangunawa mo dahil talagang walang itinatago ditong Ito kaya nga tinawag na itong mensaheng ito ay ilaw ng sanglibutan dahil napakalinaw nito mga kapatid. Maunawaan to kahit yung batang marunong ng bumasa. 51:4 ng Isaiah. Ayan. Yung pamagat dito sa uno. Ang Panginoon ay makakatulong at tutulong sa nagtitiwala sa Kanya. Pero mo, napakaganda mga kapatid yung pamagat Ang Panginoon ay makatutulong at tutulong sa nagtitiwala sa Kanya. Ang paraan ng pagtitiwala mga kapatid, yung pagsunod niya sa utos. Lahat ng utos niya, pag sinunod mo, iyan ay isang uri ng pagtitiwala. Kaya ka nagtitiwala at sumusunod dahil may pangako sa pagsunod. Anong iyong tatanggapin? Ano ang benepisyo na darating sa iyo sa pagsunod? Dahil nagtitiwala ka na ang pangako ng ating Panginoon sa pagsunod natin sa kanyang utos ay ating tatanggapin. Kaya tayo ay nagtitiwala. Sumusunod tayo at ang pangako niya sa Isaiah 51:1 na yung pamagat niya, ang Panginoon ay makatutulong at tutulong sa nagtitiwala sa Kanya o sa lahat ng Kanyang utos ay sumusunod mga kapatid. Kaya ito, ang tunay nating target dito ay yung 4 patungkol ito sa ating pakikinig mga kapatid. Isaiah 51:4, basahin na natin. Makinig ka sa akin, o bayan ko, at pakinggan mo ako, o bansa ko. Ang dapat ang inuutusan dito yung kanyang bayan na makinig, siya ay pakinggan ng kanyang bansa. Ibig sabihin, pag hindi ka nakinig, pag hindi mo siya pinakinggan, hindi kanya bayan, hindi kanya bansa. Dahil ang inuutusan niya dito, yung bayan niya, yung bansa niya. Di ba? Malinaw. Ulitin natin basahin. Makinig ka sa akin, o bayan ko, at pakinggan mo ako, o bansa ko. Dito sa salitang ito, ang makikinig lang dito, yung bayan ng ating Ama, na siya niyang bansa. Di ba? Malinaw kapatid o hindi? Malinaw. Di ba? Napakalinaw. Ang tinatawag at inuutosan na makinig yung bayan niya, yung bansa niya. Sapagkat isang kautusan, kita nyo, pakinggan nyo mabuti, isang kautusan ay magmumula sa akin at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Ang aking kautusan, kanya, simulan natin doon sa isang kautusan ay magmumula sa akin. Kanya, ang ating Panginoon, si isa. At ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Isang kautusan, ibig sabihin nun mga kapatid, yung kanyang pangalang isa. Kailangan yun ni ating sampalatayanan. Dahil sabi nga niya, sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Nasukat natin ikaligtas. Di ba? Kung kayo nakikinig dito nung una pa, alam nyo na ito. Kaya ito yung isang kautusan na dapat nating panampalatayanan. Nandun din sa Gawa 10:38-43 na ang kapatawaran ng kasalanan ay nasa pananampalataya sa pangalan
ni Jesus. Diba? Si Jesus ay may pangalan. Yun yung kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid. At yun yung kaligtasan na kinaroroonan din ng kahatulan. Kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Yung mga kahatulang yun, mga kapatid, dito mo maririnig eh. Kaliwanagan, pinakaliwanag sa mga bayan, yung kahatulan na yun. Kaya ang tawag dito sa mensaheng ito ay ilaw ng sanglibutan. Kaya ito liwanag, mga kapatid. Nandito yung kanyang mga kahatulan, kautusan, at buong palatuntunan, mga kapatid, nandito. Kaya ito liwanag. Kaya ang tawag dito ay ilaw ng sanglibutan, itong mensaheng ito, mga kapatid. Sana naunawaan nyo to. Inulit-ulit lang natin. Yung isang isang kautusan, ika niya. Dahil nandun nga, tingnan niyo yung doon sa gawa 10:43. Direktahin na lang natin. Talagang kayo alam yan. Inumuta muna ulit tayo, mga kapatid. Pinag-uutos ng aking Panginoon si Isa na iti sabihin sa buong bansa. Kahit dito na ako nakaupo, di makakarating sa buong bansa sa pamamagitan ng programang ito, yung YouTube. Sa YouTube, ini-upload namin. Kaya buong bansa ay nakakarating ito. Tingnan nyo, mga kapatid, ando sa gawa, yung isang kautusan. Gawa 10:43, 38 sana ito 10:38 hanggang 43. Gawa. Yung 43 na lang ating basahin. Papa. Kita nyo. Kuha nyo na. Basahin natin. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Tignan nyo. Ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang pangalan. Ba, nakasulat, napakalinaw ito, mga kapatid. Ito yung simula dun sa sa 38. Okay na lang ang magbasa na nito. Pero malapit lang naman pala eh. Yung 43 na lang ang ating binasa. Binatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Pag pinatawad ka na kasi, mga kapatid, ang pangako niya ay hindi ka makakakita ng kabulukan. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay, hindi ka mabubulok. Hindi mo mararanasan ang mabulok dahil ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Lalong-lalo na sa Kanyang pangalan, mga kapatid. Dahil sa pangalan niya may pangako. Dahil nandun sa gawa, 4:12. Kita niyo, mga kapatid, atras tayo ng kumsi. 4:12. Ating palaging binabanggit. Basahin natin, 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Tignan nyo. Walang iba, nag-iisa. Diba? Nag-iisa yung pangalan. At doon sa Zacarias 14:9, ayan, balik na naman tayo doon, mga kapatid. Ay, naku, salamat. Pinagpapasalamat sa atin ito, Sama, dahil ito yung lihim na bagay na kinaroroonan ng kaligtasan na inihayag sa atin ngayon. Yung kaligtasan na yun, nasa pangalan, walang ibang pangalan. Yung Zacarias 14:9, mga kapatid. Ito yung pangalan ng ating Panginoon na kinaroroonan ng kaligtasan. O, basahin na natin, Zacarias 14:9.
Ang pamagat doon sa 9, sa ibabaw ng 9. Ang paghahari ng Panginoon sa sanglibutan, mga kapatid, nakalagay sa Bible. Kung may Bible kayo, kita niyo yung pamagat niya. Mama. Sa paghahari niya sa sanglibutan. Ngayon, dito siya sisimulang maghari sa amin, siyang hari namin, kaya ang tawag namin sa kanya ay ganito. Ito yung kanyang pangalan sapagkat siya ay aming hari ngayon, mga kapatid. At sa kabila na nasa sanglibutan pa rin tayo, siya pa rin ang hari dito. Dinaig niya yung sanglibutan eh. Nung siya umakyat sa langit, dinaig na niya yung sanglibutan. Paano dinaig? Dahil yung kanyang mga salita, tinalo yung mga salita ng mga Hudyo. Ang nangibabaw yung kanyang mga salita. Sabi niya, sa ikatlong araw, ako'y babangon. O di pinatay, hindi sila naniwala, posibleng babangon. O nung bumangon nga, at umakyat sa langit, inakyat muli ng ating Ama yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang panganay na anak sa langit. Kaya nangibabaw rin yung kanyang salita. Naghari yung kanyang salita na sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay at bubuhay ng ating Ama. Yung mga pinaratang sa kanya ay dinaig ng salita na siya ay muling mabubuhay. Diba? Kaya dinaig niya sa libutan rin, nang ibabaw yung kanyang salita. Ano man yung ginawa sa kanyang mga hukot, pinako, pinagbabastos, ang nanaig pa rin yung kanyang salita. Kaya dinaig niya sa libutan. Mas nanalo. Yung pagpatay, hindi naman talaga napatay dahil hindi nabulok eh. Hindi nakaranas na mabulok yung katawan. Nung binuhay nga ng ating Ama, lumabas eh, doon sa bilangguan na cemetery, ang tawag doon. Pansyon niya eh. Lumabas doon eh, doon siya nakatulong, ikinulong siya, pinatay eh. Wala yung katawan niya doon. Ibig sabihin, hindi siya nabulok, wala kalansyal eh. Kalansay ang tawag doon. Na nakita eh, walang mga laman na nabulok, buhok na naiwan. Kaya nanalo siya eh. Nanalo yung kanyang salita. Nanaig siya. Kaya sabi niya ngayon dito ay kung siya ay naghahari na sanglibutan, ang hula mga kapatid na nakalagay sa Zacarias 14:9, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ito, malinaw ito mga kapatid. Sa araw na iyon, ito hindi araw, ito hindi buwan mga kapatid. Ito ay taon. Itong taon na ito, 2000. Year 2000, simula pa ng 2000 ay talagang idiniin na ako ng ating Ama sa sobrang kahirapan ng pamumuhay para ihatid niya ako sa sulok na kung saan ay matututo ako ng manalangin at magtanong sa ating Ama kung bakit ganun ang nangyayari sa buhay ko. Pinili ako ng ating Ama dahil binabad niya ako sa matinding kahirapan. Lahat ng uri ng kahirapan, mga kapatid, naranasan ko na. Naranasan ko ng matulog na hanggang dibdib yung putik, magdamag, mga kapatid. Nakaupo, nakatulog na hanggang dibdib yung putik. Naranasan ko yun, mga kapatid. Napakaraming paghihirapan naranasan. Mga kapahamakan, pero puro pan lang. Puro dumadaplis lang sa akin. Ganun ako linutok ng ating Ama sa kanyang aral. At ito nga, nung lumaki ng mga anak ko, talagang pinakunan niya ako sa kanyang utos. Kaya pag tinatawag ka ng ating Ama, hindi ka makakasuway. Pag tinatawag ka na, hindi ka pwedeng lumiko pag tinawag ka niya. Hindi ka pwedeng tumanggi, kapatid, kapag tinatawag ka niya. Sa bawat pagtanggi mo, mas lalong madidiin ka sa paghihirap. Lalo kang mahihirapan. Hindi kasya, hindi
Hindi kasya yung paa mo eh, para makaabanti ka eh. Gagamitin mo pa yung kamay mo para makaabanti ka, para kang umaakyat. Na napakahirap yung pag-akyat na hindi pwedeng ang paa lang ang gagamitin, pati kamay, sa sobrang paghihirap. Pagka minsan yung noo gagamitin mo na rin eh, ikakayod mo na yung noo mo para makaabanti ka eh. Yung baba mong gano'n, gagamitin mo na sa sobrang hirap para makaabanti ka lang. Pero hindi ka makakaabanti, mga kapatid. Kapag sumuway ka sa utos ng ating Ama, kapag tinatawag ka, gano'n ang mangyayari sa'yo. Sapagkat gano'n ang nangyari sa akin. Sabi ng ating Ama, subukin mo muna ako dito sa pinapagawa ko sa'yo. At lahat ng kailangan mo sa araw-araw, ibibigay. Yun, sinimulan ko nun, na ginawa, ang utos ng ating Ama. Yun, yung mga anak ko biniyayaan ng ating Ama. Sila yung isang malakas na sumusuporta dito sa palatuntunan ito na ibinigay na sa atin, para sa ating lahat mga kapatid. Na hindi man ako halos makakilos ngayon. Nakakilos naman ako na normal, kaya nga lang, yung mga gawain na para sa mga pangkabuhayan, binabawalan ako ng ating Ama doon. Mga papitik-pitik lang ginagawa ko dahil itinututok ako ng ating Ama sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Yung mga anak ko na lang ang kanyang inaalalayan para sa araw-araw, yung binayang binibigay niya doon sa mga anak ko at pumupunta lahat din dito at lahat ng kasapi dito ay kasama sa mga biyayang yun. Ganun mga kapatid, kapag tayo tinatawag ng ating Ama, hindi tayo makakaiwas. Kaya lahat na nakakarinig dito mga kapatid, kaya naririnig ninyo ito, nakakarating ito sa inyong pandinig dahil tinatawag kayo. Hindi nyo ito maririnig kung hindi kayo tinatawag. Kaya ngayon nalalaman na ninyo na kayo tinatawag ng ating Ama, sumunod ka na. Huwag ka na magpabukas-bukas pa. Dahil lalong pasama ng pasama ang mangyayari sa iyo sa araw-araw hanggat hindi mo tinutupad ang lahat ng mga utos ng ating Ama na naririnig mo dito. Pakiramdaman mo yung sarili. Dahil ang mundo parang panay. Ang sanglibutan ay pakipot na ng pakipot mga kapatid. Napakaraming kaguluhan, halos lahat ng bansa, napakaraming kaguluhan. Mayroon pang mga tao na umaalis na sa kanilang bansa dahil sa sobrang korupsyon, sobrang kadayaan, sa sobrang pang-aapi. Iniiwan nila yung mga bansa nila. Yun ay hindi lang ibinabalita sa atin ng ating talagang tagapagbalita na nasa TV, television dahil ayaw nila na magpanik ang mga tao. Pero kung ikaw ay mapanuri sa YouTube, mga kapatid, malalaman mo naman yung mga nagbabalita na ayaw din nila na sila ay masisira. Yung mga nagsasalita, nagbabalita, nakitang-kita mo yung mukha nila mga kapatid. Yun yung mga nagsasabi ng totoo. Pero yung mga nagbabalita, makikita mo lang, picture ng aso, picture ng manok, huwag kayong maniwala doon. Pero yung nakikita nyo, nagbabalita, nakita nyo mukha, itsura. Andun yung pangalan nila, maniwala kayo. Yun, maraming balita ngayon mga kapatid. At pasama ng pasama, yung sanglibutan, dahil yan yung nakasunod. Yung sa huling araw, darating yung panahon ng panganin. Ang mga tao maging maibigin sa salapi. Mapanuayaw, palabintangin, mga mangdadaya at sila rin ang mga nadadaya. Nagdadayaan, yun ang maikling salita doon. Madadaya at sila ay nangadadaya. Nagdadayaan mga kapatid. O dito na lang sa ating bansa, tinan nyo, nagdadayaan. Mga abogado na nga, nagdadayaan. Halos lahat ng may mga katungkulan ngayon, karamihan mga abogado. Ang taka ko naman sa mga yan. Mga abogado na nga nagsisipaghangat pa ng higit sa kanilang pinag-aralan. Yung pagiging pinuno naman kasi talaga hindi nakukuha yan sa aral. Kung ano yung pinag-aralan. Pag itinayo ka ng Ama, maging pinuno, ay talaga maging pinuno ka. Kahit anong yung pinag-aralan.
kagaya ng pagtawag sa akin mga kapatid ng ating naman, nagtataka ako, laking tanggi ko rito sa pagtawag na ito. Noon pa. Eh, pinagbubuntis pa lang yung, nasa tiyan pa lang yung isa kong anak. Ilang taon na siya ngayon? Ilang taon na siya Rene? 31. Oh, 31 na. Eh, pinagbubuntis pa lang siya. Nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina. Ayan, yung aking anak na yan. Eh, tinawag na ako ng ating ama. Nasa tiyan pa lang siya. Oh, 31 years na tumatanggi ako. 2017 pa lang ako sumunod. At mahalaga mga kapatid na ating malaman ang kanyang mga utos at ating tuparin. Tuparin mabuti. Ngayon nga ito na ipinaalam na sa atin na yun may bagong pangalan, pinapaalala. Andun yung kaligtasan, yun yung pananampalataya. Aariing ganap ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ay pananampalataya sa kanyang pangalan, mga kapatid. Yun yung kapatawaran ng kasalanan, yung pananampalataya sa kanyang bagong pangalan. Pag di mo ito pinanampalatayanan, sinasay ko sa kapatid. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Hindi mo ito kayang banggitin, itong pangalang ito na isa o ama, kapag hindi ka pinatatawad ng ating Ama. Hindi mo ito ma-memorize. Dahil meron dito yung talagang bagong awit na dapat i-memorize ng mga tinatawad ng ating. Yun yung kabuuan ng kapatawaran, ma-memorize mo ang kanyang binigay sa atin na bagong awit. Ayan. At doon na tayo, kapatid, sa ating mensahe noon na ating naipangako ko na ating dudugtungan ngayon. Ating itutuloy ngayon yung mensahe ng nakaraang buwan. Dahil noon, yung nakaraang buwan, tayo ay nakatanggap naman ng mensahe sa ating ama April 26. Ito, nakalista sa ating 2025. Ito ay huling Sabat ba ito? Huling Sabat ito mga kapatid. At ito nga hindi natin natapos, halos kalahati lang. At sinabi sa atin ng Espiritu Santo na ito ay dudugtungan natin yung itutuloy natin ito ngayon. Itong ang pamagat ay ang kaibahan, yung pinagkaiba ng tinawag at ng pinili. Tayo ay natapos ata dun sa Gawa 16:9 hanggang 10. Yun yung na-check natin dito. Balikan nga natin mga kapatid yung Gawa 16:9 hanggang 10. Ating sariwain yung mensahe o ating balikan yung mensahe ng April 26. Gawa 16. Tandaan natin mabuti mga kapatid ang ang nagpapaliwanag sa atin dito yung pinagkaiba ng tinawag at ng mga pinili, mga tinawag at mga pinili. 16:9 hanggang 10 ng mga gawa. Ito yung natandaan ko na siyang na-check dito. Basahin natin. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na naman na namamanhik sa kanya at sinabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Ayun, yung mga tinawag pala, ipapangaral yung mga utos
mga patakaran ng ating Panginoong si Isawa. Yun yung mga tinawag. Kasi pag tinawag ka, ibig sabihin, ikaw ay pinapangaralan. Tinawag ka eh. Kaya ka tinawag, ganito ang sabihin mo. Inuutosan ka, ganito yung gawin mo. Kaya ka tinawag dahil ikaw ay mayroong papel na dapat kang panan. Mangaral ng ibang. Hindi lang sa salita, mga kapatid. Kailangan mangaral tayo kung ano yung ating sinasalita. Kailangan ganun din yung ating ginagawa. Hindi mabuti yung ikaw ay mangaral, sasabihin mo ay huwag kang magnanakaw. Ay, ikaw nga hindi nagnanakaw, ay nangangalunya ka naman, ikaw na nangangakaw. Diba? Eh kasama sa utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Eh hindi ka nga nagnanakaw, ay nangangalunya ka naman, eh di wala rin saysay, mga kapatid. Kaya kung ano yung iniaral mo, kailangan ipakita mo sa gawa, huwag yung sa salita. Para ikaw ay maging isang salamin ng tunay na mga gawain, mga kapatid. Kaya baga tayo ay mayroon tayong panunumpa sa sa eskwelahan nung tayo ay nasubukan ko rin mag-aral, hanggang grade 4 lang ako, mga kapatid. Yung panatang makabayan, yung inyong natatandaan nyo, sa isip, sa salita, sa gawa. Di ba? Nakataas yung kanang kamera rin. Panatang makabayan. Eh sa atin naman, panatang makadiyos. Pag ikaw ay makadiyos, nandun na lahat eh. Ikaw ay makabayan na, makatao ka na, nandun lahat. Kapag makatao ka lang, tao lang ang tinututukan mo. Sabi nila eh, kahit makadiyos ka, kung hindi ka makatao, di wala ding silbi ka nila. Hindi ganun, mga kapatid. Kapag makadiyos ka, nandun na lahat. Package deal na yon, mga kapatid, kapag makadiyos ka. Dahil hindi ka pwedeng maging makadiyos kung hindi ka makatao. Pag makadiyos ka, alam mo ang lahat ng utos. Ginagawa mo lang. Ibig sabihin, inuulit ko, pag makadiyos ka, package deal ka na. Ano bang ibig sabihin ng package deal? Naririnig ko yan palagi eh. Parang buong order na sa'yo. Sa gawa. Yung buong kailangan ay inihahatid mo. Package deal na eh. Wala ka nang hahanapin pa, ibig sabihin nun. Nakapak na. Lahat ng laman ng pack na yun, yung karton na yun, nandun na lahat yung kailangan. Yung order mo, nandun lahat. Yung sinasabi ng ating ama na order niya sa'yo na dapat gawin, nandun lahat. Kapag ikaw ay makadiyos. Kaya alisin nyo sa isip nyo kan, marami kong naririnig dyan ako. Lalo yung mayayaman, palagi kong naririnig. Kahit makadiyos ka, pag di ka makatao, wala rin kabulungan. Pero hindi nila alam, mga kapatid, kapag makadiyos ka, makatao ka na. Sa gawa. Kaya gaya na sinasabi ko, 3 times na binabanggit ko ngayon. Kapag makadiyos ka, package deal ka, mga kapatid. Dalahan, lahat na sa'yo. Ang hindi lang makakatanggap sa'yo kapag package deal ka, yung mga gumagawa ng kalikuan. Yung mga kumukontra sa utos ng ating ama, hindi ka nila kayang matanggap, mga kapatid. Dahil kapag ikaw ay nasa iyo ang lahat ng utos, marami kang masasagasahan dyan. Utos ng ating ama, huwag kang magnanakaw. Pag nakatagpo ka ng kaibigan mo na kita magnanakaw, gagalit sa yun, bakit mo ako hinahadlangan? Sasabihin niya, di, nasasagasaan mo siya eh. Dahil kinukontra mo yung kanyang ginagawa eh. Ay Brad, huwag mo nang gagawin yan dahil masama yan pag nanakaw. Sabi mo sa kaibigan mo, magagalit siya yun. Baka uunahin ka pa niyang sirain, o baka patayin ka pa niya. Dahil ikaw ay nagiging hadlang sa kanyang dinadaanan, binabawalan mo siya na gumawa ng masama. Kaya yung gumagawa ng mabuti, galit ang masama. At yung gumagawa ng masama, karumal-dumal sa mabuti. Ibig sabihin karumal-dumal, sa Ilocano, maaryik.
maarik dagiti nasayaat kadagijay hanga nasayaat ayaw lumapit nung mabuti sa masama. Karumal-dumal nga. Marumi ang paningin ng mga matuwid sa taong gumagawa ng masama. Dahil kinatatakot ng matuwid na lumapit doon sa masama ay yung magalit ng Ama. Huwag kang makikisama, sabi ng ating Panginoong si Isa o Ama, sa tinatawag na kapatid kung sila'y mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kung sila'y mapagmura, palabintangin. Kaya sa kapatid, pinagbabawal kapag gumagawa ng masama at ikaw ay gumagawa ng mabuti. Kahit kapatid mo gumagawa ng masama, huwag mo lalapitan, pinagbabawal yon. Ngayon, yung binasa natin na 16:9 hanggang 10 ng gawa, yung tinawag, kita nyo, lumalaot na naman tayo sa ibang topic dahil lang hangad kasi ng ating Panginoong si Isa ay maipaliwanag ang lahat, pero napakaraming araw pa ang darating dito. At ito walang ubos, walang hanggan ito kapatid. Itong mga aral na ito ng ating Panginoon si Isa na binigay niya sa atin. Kailangan lang yung masusing pakikinig at ihanda ang sarili sa paggawa, sa pagtupad, upang tayo ay laging masigla. Dahil yung pagtupad ng utos ay nagpapasigla ng ating katawan, mga kapatid. Ay, wala ba kayo doon? Nakapagpapalakas ng katawan natin yung pagtupad sa utos ng ating Ama. Sabi sa Ilocano, pag masunurin ka, ayun, ang masunurin na anak, anong tawag na nating mga magulang? Ang tawag doon, pagka masunurin, bawat utos ay tupad ka agad. Ang tawag ng nating mga magulang. Diba, nababanggit natin doon na ba ay kasipag itong anak kong ito. Masunurin.